maigi. Mas minahal tapos sinayos ang sarili. Ngayon ay unti-unti ko nang nadadama ang pagbabago. Hinubad yung dating pagkatao. Di man mangyari ang lahat tayo sa plano. Subukan na lang ulit imbis magreklamo. Excitement yung naramdaman ko eh. Excited ako. Kapon nung zoning 20 parang kinabahan ako kasi first time ko makapasok. Ngayon second time ko na nandito ako. Parang magaan sa pakiramdam at saka excited ako. Yun, medyo nag-iinit din ako dun sa lugar kasi ang tagal din bago naka-experience ulit ng close room battle. Pero yun. Sa tingin ko parehas namin ilalabas yung dapat naming ilabas kasi si Unico palagi din yung gigil eh. Palaging gutom tsaka ganun din naman ako. Tingin ko magiging dikdikan yung laban namin at yun, tingin ko ngayon pa lang nagwawala na yung langis ni Zendlook at nararamdaman niya na yung panganib na paparating para mamaya at tingin ko magiging bakbakan to. Champion siya sa sa tryouts namin kaya nung napanood ko siya isa din siya sa mga pinakagigil, pinakagutom. Yun nga, yung aura niya malakas. Pumunta pa ako ng malayong bundok para kitain ng mga ermitanyo at nagpatulong ako sa kanila na paano pumunta sa kabilang dimensyon. Tinuruan naman nila ako ng mga kakaibang ritual na panlaban sa salamangan ni Zendlook at yun, tingin ko magagawa ako naman kontrahin ng itim na kilikili niya. Una, parang nag-relax muna ako. Inisip ko paano ko siya i-approach kasi unique din nakalaban si Unique eh. Galingan mo at gagalingan ko rin. Tingin ko naman talagang tinodo mo lahat kasi bago pa lang ako pumunta dito dinadapuan na ako ng mga paru-paro. Kaya alam kong senyales yun na naganda ka, pinapadala mo na yung mga alagad mo para bantaan ako. Pero hindi mo matitinag, magkita tayo mamaya sa stage. Alas 4, men. Galingan mo kasi yun nga, gagalingan ko din. Tsaka enjoyin na lang natin mamaya. Flip Top, Zoning 21, nandito pa rin, Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong City, pangwalang laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout sa lahat ng MCs ng bumubuo na liga at syempre shoutout sa lahat ng mga represent collab. Flip Top staff, palagi at palagi. Flip Top, magingay para sa parating nating laban, oh. Shoutout sa Linya Linya, shoutout sa Black Manila, Crown Manila, Hype Beat, Real Jokes Clothing, High Minds, Ulap Unhinged, syempre RX Panda, Apollo, Bad Crib Clothing at lahat-lahat. Pinoy Pawn Star, syempre. At mamaya na yung iba. Sa kanan ko, galing pang Cagayan de Oro City, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Zendlook. Poetikot makatang may bahid ng mistisismo, modernong alkimista na ginto ang lirisismo. Estrangherong tayo na may gustong matutunan, nagbubukas ang labi at bibig ng karunungan. Shoutout sa mga amigo kay Sir Heruela, shoutout sa kuya kay Yang Bu, shoutout kay Sir Chad Yari o sa mga mamugser na ko sa CDO City Museum. Alas 4. At sa kaliwa ko naman, galing pang Caloocan City, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Unico. Unti-unti na nagbutunga, buti na lang at hindi ko tinigilan. Buti tiwala sa sarili pinairan. Bagamat mahirap yung daanan kahit minsan, ang sumuko ay hindi sumagi sa isipan. At ang bagong silang represent, shoutout sa
Hardwood Sneaker, Beast Apparel, at saka B-Rabbit Clothing. Sandali lang, sir. Kaya niyan, Papakils Clothing, Team Quiet, Killions, Linya Linya, Barracks Streetwear, kay Jordan Beltran, Dirty Minds Clothing, Brody Caps, at sa Bryant Films. Yeah. Shoutouts kay Zen Luke. Yo. Shoutouts Papa Kills sa lahat ng tulong at suporta at get well soon. Sa nanalo ng coin to si Zen Luke, pinili niya mauna si Unico. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat zoning 21. Unico. Game? Game! Alam nyo ba na itong si Zen Luke ay isang mabait na estudyante? Kaso balita ko, pag may mga balagtasan at tulaan sa school nyo, lagi ka pa rin daw sumasali. Di ka na naawa sa iba pare. Lugi sa'yo mga kaklase. Isipin nyo yun, kalaban mo sa debate. Apo ni David, nagpapatalsik ng mga higante. Grabe! Eh di pag may balagtasan sa school nyo, ikaw palagi bida. Tipong, sa talastasan na ito, yung mga katunggali ko ay mahina. Tawagin nyo kung bakunawa, kain sa akin tong buwan ng wika. Pangis mo pala, pre. Ganto resulta ng estudyante pag yung recess mo kabuti. Pero teka, kalaban ko nga pala si Zen Luke, kaya kailangan letra sa letra. Kasi para sa kanya, binababoy mo yung eksena pag gumamit ka ng komedya. Pero nagpapatawa ka rin naman sa mga rounds mo. Yun nga lang, tol, walang kwenta. Kaya sinasabihan na lang niya na badu yung mga paninda na hindi niya mabenta, punyeta! Bakit? Paano ba estilo na ito ni Zen Luke? Mga malalalim na Tagalog na bibigkasin niya ng matatas, magbabagsak na mga salawikain, kasabihan na sa dulo, isisimili niya sa... Teka, bakit ko naman i-breakdown yung estilo mong gasgas? Para mabawasan yung epekto ng gagawin mong palabas? Gawin mo yung gusto mong gawin, wala akong pakialam dyan ungas. Di ko kailangan pahinain yung di naman malakas. Kaya wag mo sa aking maiyabang-yabang. Yang estilo mo na left field kasi yung katotohanan. Kung yan lang yung kaya mong gawin, yan yung matatawag na kababawan. Panay, left field yung usapan, yun yung pandarag sa kalaban, o baka takot lang mautakan, kaya ang gusto kaliwaan, ngayon maaapak-apakan, sa akin walang palagto, lalo kung panay left field, puro kaliwa lang yung pangsasabak mo, yun yung nagkakaliwa kanan, pinatibag ko! Ano? Naranasan ko ng pagtawanan ng mga tao, kutsain, mura-murahin, sabihang bano, walang kwenta, puro katangahan yung hinakain. Oo, dun sa pinakababa, dun ako nang galing. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin mas malalim? Komedya ang aking kryptonite. Pero sa laban ko kay Jonas, nakita kong gaano ako katulin. Si Mista na taga Cebu, nilabanan ko sa Cebu. Mga hurado taga Cebu, pero wala akong hahamunin. Yung kay Zaki 3-2, siya pa mismo nagsabi na yung panalo pwede ko daw kunin. Hindi si Cripply, kundi ako ang MC na mas maraming panalo sa comments. O grabe pinagdaanan last year, na natili ang sabik, tas ilalaban sa galing nagretiro. Boss, kailan ka ba natutong mag-adek? Baka kulang to sa amats kaya muling nakapanik. Dapat sa'yo ma-overdose sa Angel's Trumpet para literal na di ka na makabalik. Madalas daw generika ang aking lirikong galaw, habang yung mga banat niya direkta, yung MC galing sa Davao. May gera sa dimensyong to. May gera sa dimensyong to. Ba't dito ka nakipagitgitan? Tatamaan ang palasoy ang lumilipad mo na isipan. Nung tryout sa batch namin, pagcha-champion daw niya iba. Kasi meron daw slack 1 at beatroom sa division nila. Eh sa amin may JR0, Plaridel, mga weirdo tinransak. Mga weirdo tinransak. Utak namin nagsiaklas, nagfi-freestyle kami abstract. Sa POI tayo kampyon.
Si GLP na ka nagmarka. Ngayon sa left field o kaliwaan, isa ko sa nagtulak at nagdala. Sa ating tatlo na super rookie noon, ikaw yung yabang lang ang naidagdag. Makinig ka na lang kay Glock na nasa chakra para matuto ka kung paano yung ambag. Yung Gilberto, may train of thoughts. Talagang pinapagilas. Ako may tayutay at talinghaga na wala ring kaparehas. Eh ikaw, yung choke, nilalaro pa rin sa choke. Walang kadating-dating. Wordplay na nga lang yung sandata mo, hindi ka pa magaling. Sunod-sunod mga suntok hanggang mukha mo mamagana. Sobrang daming pumapasok parang Lunes ng umaga. O barilin sa may sentido, tulong partida to. Sabi mo sasabay ka sa lalim, puputok yung tenga mo. Kasi nga, mayabang na nung una. Potensyal pa lang yung sumipot. Nabulok ka habang hilaw pa, kaya hindi ka nahinog. Haring araw idolo nitong gahaman kong kabaro. Gusto maging alauna itong membro ng alas 4. Letra mo at sulat, yan ay hindi ko maarok. Marupok ang konstruksyon, di kasi inalaya ng manok. Nagmula pa Mindanao, sa probinsya to nang galing. Siba ka sa Bisaya, parang puno ng saging. Enigma, sa ibang bagay man malingat, Enigma dito magkukulang. Natutulog akong may itak na nakatago sa ilalim ng unan. Sa salita ng probinsyano ay formal kang nabulabog. Sa tigas ng dila ng Bisaya, magbabarong itong Tagalog. Game? Game! Siya daw ang may pinakamaraming nakalabang veterano. Yun yung niyayabang ni Tanga. Harlem, Apok, Target, tapos may Elvis pa, di ba? M-Site, Jonas, Poison, napakaangas talaga. Tapos isang magandang comeback battle ko lang, congrats! Match na ulit tayong dalawa, kaya ano na? Tapos sasabihin mo na pag-iwanan nyo na ako, pakipaliwanag mo nga tol, kung ako na pag-iwanan, eh bakit effortless kita na nahabol? Nag-comeback lang nung Universikulo 13 at yung gigil dun sa sulat sobrang evident. Kaya pasensya na ha, tinapat ka sa napag-iwanang rapper na ang kaya lang gawin hatakin yung pangalan mo pa main event. Kaya wala akong pake. Kung marami man yung duda, di na sa akin bago yun. Kung tingin ng mga tao, ikaw yung mananalo at ngayon ako dito yung mababaon. Kung yung lapis mo, pag hinawakan, bumabali ng mga buto sa daliri. Wala akong pakialam kung ganon. Yung lapis ko, di bumabali ng mga buto sa daliri. Kasi ang pinabali nito yung mga ekspektasyon. Kaya sige, ikaw na bet ng mga tao sa laban natin na to. Malakas ka lang sa kanila, mas malakas ako sa'yo. Buwat ng manggulat mga kumag na bahala, pagkausap mapanugat sila'y kusang napahanga. Mistulang pinalapa, ikay tupang kinawawa, kanyang utak ay makupad, walang usad kahit puyat pa ng puyat, yan ay kulang pa sa unat. Pag minulat ang taluka pa'y lulutang, na si Luas ay may sulat ang pambata. Ganun yung rhyme scheme niya at flow na sama sa tumatak. Oo, sa tenga ang sarap, tugmang dikit-dikit lahat, kaso puro generic at di tumatama sa katapat. Kumbaga, para kang nagboxing Brad, tas puro footwork yung ganap, ni di ka man lang sumapak. Para tayong nagbasketball, tas puro dribble ka lang tol, habang ako dumadakdak. O ganun ka lang kawak, kaya style class nyo mukha nyo. Mismatch ang mas bagay na tawag dito sapagkat ito'y labanan ng kumpletos recados mag-rap na tinapat sa isa lang yung alam na sangkap. Wak! Pero kailangan pa rin naman ng flip top, mga ganyang klase tumira. Para may variety of styles, ika nga ni Sir Enigma. Para yung mga katulad kong well-rounded na battle MC, may binabadibag na mga one-dimensional rapper na mahihina, o yung mga katulad mong di marunong bumalansip, ang balanse lang sa liga. Kaya wag ka dito magpabida.
Nagtatago ka na lang sa mga salitang naninindigan kasi ako sa estilo ko kaya di ako nag-iiba. Para pagtakpan yung katotohanan na ang tagal mo na nandito, di ka pa rin nag-i-improve, tang ina. Rookie pa rin tingin ko sa'yo pag napapanood kita magtanghal sa gitna. Kaya ikaw na maraming nakalabang veterano, kaso ang nakakalungkot dun gago, wala kang potensyal maging isa sa kanila. Kaibigan kita, tol. Hindi kita kayang saktan, tol. Kita, boy. Pero, para gusto mo mas klaro, kaya ka lang nandyan sa main event kasi di natuloy yung sa amin ni Chris Delano. Takbo sa battle rap! Halos patay anak ng tupa. Pagdating sa mga kanta, ang napapalalang luha. Karera mo baog, walang prutas na nakukuha. Yang mukha mo hugis mangga pero bakit di ka namumunga? May bagong skill daw na naa-unlock nung huli siyang lumabas. Di lang nakapaghanda si JD noon kaya nagmukha kang malakas. Nakakadismaya daw sulat ni JD. Para sa akin di naman. Alam mo nakakadismaya na sulat? King to, wag kang humarang sa daan! Boy, wordplay! Pangderbe! Yan kasi, imbes kabute, talampunay, umariwana sa papel, yan ang resulta pag sinisindihan nyo dahon ng laurel. Parang plasibo, ikay panatiko na nalito, ako'y romantiko na klasiko ang antiko. Unahin ang mungkahi o, labi mo hatawin ko, maksimo at rapido, ng latigong elastiko na babad sa muryatiko na asido. Di ko tinugma yun sa pare ko, grabe bro, brother bro. Yan ay gawain mo. Nanaisin sa paggising ay masilip lang ang grapiko. PC ay napaliko, sa isip na mapagbiro. Sa sining ko ay sisyon at magsisi sa pagsisit kay masisilayang nabi ko. Bali wala ngayon tong crowd o ano man ninyong makita. La akong pakialam kay Boy Tapik, ang pinapatapik ko si Enigma. Cagayan de Oro pa nang galing, dala-dala ko ang tugon. Ito'y depensang Mindanao, pinang-uupensa sa Luzon. Nakaguhit, nakaukit yung pangalan mong pangloko sa puno ng buhay na biktima ng aking illegal na pangtutroso. Chris Delano dapat kalaban ko, siya pinalit sa paligsahan. Yung Kristo di bumaba, tong iglesia wala ring kaligtasan. Ako ang padrino, apoy ang bautismo. Walang husay, walang sungay, walang buhay kaiho. Kuya maldito, Lucas Anito, Lumat Antigo, may unang anino. Asintahin to habang patawid doon sa paraiso na may kastilyo sa may pasilyo. Ang naratibo, gustong katunggali ko sa estilo Basilio Carlito at ditong binatilyong bagito. Ganon yon. Ganyan tumugma, mi amigo. Delikado, alanganin, nasa panganib ka. Manicurista ni Duterte, nasa kuko ng agila. May kapatid kang J.M. Lopez. Sa isip ko nakakapagtaka, paano siya naging unique kung may kakambal siya? Sige nga, paano ka naging unique kung may kakambal ka? At dumidikit sa mga Bisaya. Kasi dito, lakang kaibigang taimtim. Yang mukha mo hugis mangga, pero yung ugali mo balimbing. Sa takbo ng panahon, may kapayapaan na nakuha. Dating kamay ng orasan na naging palad na ni Buddha. Sasaktan tong kapatid, kahit paano magtinuka. Akala mo ay kapit busy, gagawin ko yung kimura. Ikay sa'kin mangunguna, aabutin mo lasma. Magkakaroon ka ng demonyo sa likod, parang Yuji Rohanma. Pangarap mo na hiraya, naging masalimuot na bangungot. Ako ang masamang panaginip ng hustisyang natutulog. Ako ang masamang panaginip ng hustisyang natutulog. Tanginan to, parang gago siya. Yung linya na yun, tangina mo, pwede mong ibanat sa pusa ni Enigma. Tanginan to. Generic ang puta. Yo! Hindi totoo ang mga duwende. Huwag mo gawing malagim ang mundo. Kung meron mang duwende, baka ikaw yon kasi sobrang liit ng tingin ko sa'yo. Hindi totoo ang mga tiktik. Mali ang nakikita mo. Pero pwede mo akong maialin tulad dun sa tiktik kasi pumapatay din naman tong dila ko. Hindi totoo ang mga tiyanak. Pero oo, pwede ring maging ako yun. Pagkat delikado ka dito sa batang bagong silang nakaharap mo ngayon.
Hindi totoo ang mga tikbalang. Hindi totoo ang manananggal. Ilusyon mo lang to dahil sa halaman at dyan sa kabute mo na minahal. Hindi totoo ang mga mangkukulam. Oras na para ikaw ay gisingin. Huwag ka matakot sa barang. Yung mga barang dala ko mas dapat mong isipin. Ano? Diba ito yung gusto mo? Usapang engkanto, elemento, mga laman lupa at multo. Ngayon sarili mong estilo sa'yo pinanlulumpo. Nagmumukha ka ngayong dayuhan sa sarili mong mundo. Pero sabi nila kapag Tagalog daw mahilig sa pagpag. Pues sige sa akin babagay ito. Huwag kang mag-alala. Magpapagpag din ako pagkagaling ko sa lamay mo. Ano? Pamahiin ba pues? Pupunta ako sa mismong burol mo sa ayaw mo't gusto. Pagbababariling ko yung mga kapatid mo mula panganay hanggang bunso. At saka mo sabihin hindi pwede magpula sa lamay pag naliligo na sila ng dugo. Ano? Imagery ba pues? Babaldahin ko yung paa na mama mo na walang kalaban-laban. Tapos di ko tinutukoy na gagamutin ko siya pag sinabi kong siya'y aking babakalan. Pero huwag kang mag-alala. Hihingi naman ako ng pasensya bago ko ipagpatuloy ito. Pasensya na ha. Hindi kasi ako galanting bisita sa lamay kaya 38 lang tong maaabuloy ko. Bang! Ano? Horrorcore ba pues? Yung mismong labi mo papakain ko ng sapilitan sa mga bisita tarantado. Tapos pag merong ayaw sumunod, babariling ko sa ulo sigurado. Para di ka na panay reklamo na underrated ka masyado. At least kahit papano naranasan mong kagatin ng tao. Ano? Tuloy pa! Pag lumabas yung papa mo sa kwarto, pasugod akong bubungad. Gamit mga buto galing sa bangkay pa mismo ni Saint Luke, ituturo ko sa magkabilaan na talukap. Oo, mga buto pa mismo ni Saint Luke, yung pinasaksak ko sa mga mata ng kumag. Ngayon yung sabihin na itong paro-paro hindi nakakabulag. Sobrang lala ng sinapit ng kanyang lamay. Kaya nga humihingi na lang to dito ng mustisya at nagpupumilit. At kaya nga may paru-paro, ayan ay sumisimbolo sa isang kaluluwang di matahimik. Pero di pa ako tapos, bitin pa ako sa nagawa ko. Pupugutan ko pa ng ulo yung bangkay mong kanina ko pa minamaltrato. Tapos ilalapag ko sa sahig, kakaskas-kaskas ko yung mukha mo. Sabi nila bawal magwalis sa lamay pero walang nagsabing bawal maglampaso. Pero pagtapos ng lahat, ililibing kita ng maayos, kaya huwag kang mag-alala. Itong kagrupo namin na laging napag-iiwanan sa amin tangina. Oo, kapag usapang 4:00, nasa likod ka lang ni GL, nasa likod lang din kita. Kaya ba't ipagkakait ko pa? Kung sa karo mo na lang mararanasang mauna. Ang gulo niya, 4:00. GL, asan si GL? GL, membrong ekskomunikado. Pagtapos ng laban na to, tanggal na si Unico. Si AC na bagong 4:00! Teka. Ano yun? Paano yun? AC, AK. Okay na yun, di ba? Pwede daw ibanat sa pusa ni Enigma. Kasi kahinaan ko generic. Pagiging direkta mo lang ang paraan para manalo ka pa. Paano yan? Mas maganda angulo ko sa'yo. E di talo ka na. Mas maganda angle ko sa'yo nung round 1. Pati na rin round 2. Mas malinam ng pagkakagisa. Angulo na nga lang ilalamang mo sa akin, pinapanis pa kita. Kasi lumabas na yung album niya. Mga kanta ni record lang sa cellphone. Modus. Mga beat nakaw sa YouTube, sa producer, yan ang yung purpose! Purpose! Mas Bisaya ka pa sa akin, pre. Ang pagmamahal mo sa sining, pinagkakaitan mo ng pabor. Parang Mateo 5, nakakadena si Amor. Ano yon? Kabute, pwedeng ibaadat sa kahit na sino. Yan ang iyong pambato o mga anggulo tungkol sa left field. Yan ang ipapakita mo sa tao. Minsan ka nang nagretiro, kaya naiisip ko kaso. Minsan... Dapat di ka na lang bumalik kung wala kang ipapakita na bago. Ngayon, bungad na galing kay Lucas, sumasambulat mula pa sa dila. Nakuha ba ginugusto mong maihalin tulad sa mga dakila? Di ko na kinakagulat mga naisulat mo pawang malina. Katulad mo ang mga tupa na nasa pastulan at pawang mahina. Na umay na sa mga kulay ng mga naluman ng mga kandila. Namulat na ang sinauna mo ng mga sugat at ang mga hiwa. At kusa na ang mga luha at bawat pag-usad may wala ng bisa. Ang ulat mo sa mga ulap na lang makakausap at magpapakita.
papatayin o bubuhayin. Dalawang kahinaan, dalawang katangian. Ako'y nalilito na nga lang. Kita nyo yung blanco sa poster? Yun ang aking dalawang anino naglalaban. Ang mga bara panginig bumubultahi sa sindak. So, kung si GL may current, ako yung nangunguya yung kuryente parang pangil ng kidlat. Ano, matatawid pag sa kalawakan lumayag. Andon sa himpapawid pagkat si Bathala pumayag. Kalmado mo ay napatid, ngayong sa lapag to ay sumayad. Apo ng apo ni David pero yung yabag ko pang gulayat. Atapang nga tao, may patapik-tapik ka ba? Sa Sokmed mapiligro, si Lanceta hinahamon. Battle tayo, Tito. Isang kantsaw lang sa break it down. Yung buong hype mo laliko. Di ka na kailangan i-battle nung tao para yung karera mo ihinto. Binadibag ka ni GL? Ako rin. Pero tropa ko tong dikit. Di katulad mo na sa kagrupo nilalamon ng inggit. Nakalamang ka, nakaisa, naturingan kang hangal. Kala mo nakasilong ka sa lilim yan ay anino ni Baal. Di interesante anggulo dyan sa storya niya at litanya. Walang buhay kinakalikot parang nasa punerarya. Dapat misteryoso mahiwaga, kulay ang pinapasipat. May ganda na nakatago parang babaeng nakahijab. Letra mo may konstruksyon, mababaw nga lang bay. Ako karpintero sa Atlantis, sobrang lalim pumanday. Pumanaw ka, subalit ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. Parang sa hapon lang, pagtapos ng laban na to, yung alas 4, magiging alas 3 na lang. Zone 21, Zend, Luke at Unico, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng urado, pero para sa akin, panalo tayo lahat sa laban na yun. Boto ng urado, 4-1, mag-iay tayo lahat para kay Zend, Luke. Salamat. Zend Luke. Congrats kay Zend Luke. Napakahusay nun. Bawi. Yo, Frost nga pala, isa ako sa bumoto kay Zend Luke para sa akin. Round 1, round 2, dami niyang quotables. Round 3, hanggang round 3 actually marami talaga siyang quotables. Pero props pa rin sa pinakita ni Unico, solid din. Talagang parang na-overpower lang ng kada round ni Zend Luke. Kaya parang pag round ni Unico parang panalo na siya. Pero pag round na ni Zend Luke, talagang natatabunan niya yung sobrang effective nung ginagamit niyang estilo. Kaya Zend Luke. Yun, hindi ito, seryoso muna. Okay nang inang battle na yun. Pang main event talaga. Round 1, kala ko kay Unico na yun. Pero nung bumanat si Zend Luke, ibang klaseng Zend Luke yun. Napaka-balanse nung round 1 niya. Nakuha niya yun. Round 1 para sa akin. Dikit lang pero kay Zend Luke yun. Round 2, sobrang ganda nung ginawa ni Unicong isang mahabang scheme. Tapos sumakto pang tinatapik niya yung style ni Zend Luke. Tapos ginawa ni Zend Luke ng perfecto yun sa round 2. Kala ko kay Unico na ulit yun yung round 2. Bali binigay ko siya kay Zend Luke. Tsaka nakikita ko sobrang well-rounded ngayon ni Zend Luke. Round 3, malinis yun kay Unico para sa akin. Ibang klaseng performance yun yung ginawa ni Unico. Pakiramdam ko kung ganun kalalakas yung round niya. Panalo si Enigma ron, paldo na naman. Yun, round 3, Unico, 1 and 2, Zend Luke. Ayun. Zend Luke versus Unico. Oh, grabe, ang lakas ng laban na yun. Talagang, yun nga, sabi nga, yun yung laban na panalo tayong lahat, pero magkakatalo na lang talaga sa preference. Ako ang bumoto kay Unico. Tawag dito, round 1, parehas nilang inatake yung estilo ng bawat isa at parehas silang effective doon, parehas siksik. Pero mas naging efektibo para sa akin yung round 1 ni Zend Luke, kaya yung round 1 kay Zend. Round 2, inatake ulit ni Unico yung estilo ni Zend Luke sa round 2, pero ibang angulo na yung ginamit niya. At para sa akin, naging epektibo yun lalong-lalo na nung ginamit niya yung estilo ni Lucas. Kaya yung round 2, siya ka mas rekta kasi. Kaya round 2 binigay ko kay Unico. Round 3, yun nga, doon napapasok, preference. Sobrang gustong-gusto ko yung tema nung buong round 3 ni Unico.
magmula dun sa Filipino folklore hanggang dun sa lamay. Gusto ko lang yung tema kaya binigay ko pa rin yung 3 kay Unico. 2-1, Unico. Yan, isa ako sa bumoto kay Zenlook. Hindi ko siya matimbang ng per round siguro, pero pwede ko siyang husgahan ng overall. Siguro yun yung parang pinakano kasi ang ganda pareho na pinakita nila all 3 rounds. Tapos pareho silang ginagawa yung mga yung pagiging balanse ng style. Na si Zenlook na ngayon nagbalanse din siya ng style. Halos pareho lang din sila ng moment. May mga kanya-kanya silang momentum, may mga kanya-kanya silang highlight kada round nila. Siguro bumagsak na lang talaga sa pinaka preference na binoto ko si Zenlook, pero hindi ibig sabihin talo din si Unico eh. Parang ang hirap din na kumbaga kailangan lang talagang pumili. At yun, kaya binoto ko si Unico. Pero binoto ko si Zenlook. Props pa rin kay Unico. Ayun, Unico versus Zenlook. Binoto ko siya, all 3 rounds binigay ko yun kay Zenlook. Do pareha sila ng rap battle style na pinakita dito sa battle na to. Pero kasi ang naging lamang dito ni Zenlook para sa akin is nababalanse niya yung round 1 to 3 niya, nabalanse niya yun. Saka mas nakakakot ng attention yung mga banat ni Zenlook. Pero props dito sa mga pyesa ni Unico, sobrang solid din. Sinabayan niya halos sa style niya si Zenlook, pero all 3 rounds ko binigay ko yun para kay Zenlook. Props pa rin kay Unico, congratulations. Sobrang solid nung Zenlook na nagpakita kanina. Medyo di yun yung inaasahan kong Zenlook. Mas mataas talaga yung nakita kong Zenlook na nakatapat ko. At the same time naman, gusto ko rin naman yung naging performance ko. Wala siyang pagsisisi, nabuhos ko naman lahat. At yun, sadyang ganun lang talaga. May isang talo at may isang mananalo. At sa ngayon ako yung natalo at tingin ko, di naman ako nawala ng gana, mas lalo pa ako nang gigil na bumawi. Naranasan ko ng pagtawanan ng mga tao, kutsain, mura-murahin, sabihang bano, walang kwenta, puro katangahan yung hinakain. Oo, dun sa pinakababa, dun ako nang galing. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin mas malalim? May mga lines ako na akala ko mahina pero dun sa stage parang kinagat ng tao. Kaya sa tingin ko parang okay yun. Tsaka yung round 3 niya rin parang sinabayan niya yung style ko. Kaya sa tingin ko malakas yun. Sa tingin ko maganda naman yung battle. Sa tingin ko para sa akin maganda yung pinakita ko. Tsaka kay Unico din. Sa tingin ko maganda yun. Excited ako sa video. Sunod-sunod mga suntok hanggang mukha mo mamagana. Sobrang daming pumapasok parang Lunes ng umaga. Paglabas ng laban na to, maglalabas ulit ako ng music video. Siyasamantala ko yung pag-promote lagi dito sa battle. Pag maglalabas ulit ng music video, baka dalawa o isa. At yun, yung album ko, buti na lang album. Stream nyo yan, nasa YouTube pa lang, pero palabas na sa ibang digital platforms. At yun, page ko, Unico Official. Saka YouTube channel ko, Unico Official. Meron akong ginagawang album. Sa katunayan, ano na siya tapos na siya. Parang na lang talaga. Paano ba yun? Parang kailangan ko na lang talaga i-release. Yeah, tuloy-tuloy lang natin supportahan yung Flip Top. At yun, tingin ko naman wala rin katapusan yung Flip Top. Hindi mamamatay ang Flip Top. Pero palakasin pa natin ang palakasin. Panghawakan natin na tayo yung pinaka number 1 sa buong mundo. Salamat at patuloy lang kayong manood kasi palagi namang may pinapakitang bago yung mga MC. Ayan.